Hello, welcome pong muli sa panibagong nating vlog. Tayo ngayon dito sa baba para mag-pick up ng tables and chairs. Pag-uusapan natin ngayon kung ang tables and chairs ba ngayong year na ito at sa susunod na pagpasok ng taon ay patok ba yung rental business ng tables and chairs. Ngayong 2026 at saka 2027, pagdating sa rental business ng tables and chairs, patok pa rin talaga ang tables and chairs. Kasi hindi naman malalaos talaga yung tables and chairs eh. Nagkakaroon lang ng medyo pagtumal kapag ka hindi siya season. Pero kapag ka season, talagang hectic din talagang schedule kasi yung bookings niyan, dikit-dikit talaga yan. Kaya sa mga nagtatanong kung pagdating ba ng 2027 ay patok pa rin ba ang negosyo ng tables and chairs? Yes, patok pa rin yan. Kasi tuloy-tuloy rin naman yung mga iba't ibang mga event. Graduation, mga parties, mga company event. Maraming klase ng mga event na hindi pwedeng tanggalin ng bawat mga kumpanya, ng mga schools, yan, JSN Senior Prom. Maraming mga event na hindi yan nawawala. May mga political event, iba't ibang mga event na nangangailangan ng ating mga tables and chairs. Kaya tuloy-tuloy talaga itong negosyo na to. At ang kailangan lang talaga natin gawin na nagninegosyo ay magdagdag ng mga unit, ng mga tables, ng mga chairs o iba pang mga pinaparent natin na mga items. Ang kailangan, para hindi naman basta-basta natutulog lang yung ating puhunan, kailangan pagka meron na lang na inquiries at merong magre-rent, kasi siyempre advance naman kasi ang mga nagpapabook eh. Kaya pagpalagay na lang natin na 1 week pa yung event nila, pag nag-book sila ng ganitong kadami na tables o ganito kadami na chairs, tapos ikaw wala ka pa noon o kaya kulang ka pa ng ganong items, ay anytime ka pa para maka-order o makabili ng ganong unit para maibigay doon sa nag-rent sa'yo na customer. Yun ang pinakamagandang gawin para hindi din natutulog yung puhunan natin. Kasi pagka wala pa namang nag-rent, wala pa namang nag-order, pero nagparami na kayo ng mga items, mga unit, medyo matutulog. E paano kung hindi naman yun yung kailangan nila na unit na i-rent, tapos yung pera ninyo naisagad nyo na, di tulog na yung puhunan. Sa bagay, di naman masasayang yun kasi meron pa rin magre-rent nun. Sayang yung panahon. Siyempre tayo, gumagastos tayo kumakain, magbayad ng mga bills natin. So kailangan maging wise tayo na kailangan yung galawan natin, di rin masasayang yung oras na meron at meron pa rin ni-income kasi nga saka lang tayo bumili ng mga unit na pandagdag sa ating mga unit nung meron na nagpabook o meron na nag-inquire. So yun yung wise na dapat natin gawin. Kaya hanggang dito na lamang po. Ingat po tayo ngayon kasi maulan at maraming mga pagbaha ngayon.